Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng News 5. Title, Fake News once again has reared its ugly head. Nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi maaring hilingin ang pagbibitiw ng isang opisyal ng gobyerno dahil lamang sa kanyang paniniwala at kinakailangan munang may paglabag sa batas o regulasyon. Ito ay kasunod ng kanyang panawagan na magbitiw sa pwesto ang mga opisyal sa napapanig sa China sa usapin ng West Philippine Sea. This clarification is clear. It just needs to be read and understood. Yan, mayroong mahabang 2 pages na clarificatory statement ni Secretary Teodoro tungkol sa panawagan niyang mag-resign. Parang nagpapaliwanag siya. Kasi daw, na-misunderstood ng taong bayan ang kanyang pahayag. Kaya, siguro, marami siyang batikos na natanggap. Kaya kailangan niyang magpaliwanag. So ngayon, biktima daw siya ng fake news. Aniya, ang kanyang pahayag ay nakabatay sa Administrative Order Number 29, Series of 2012 na may kaugnayan sa West Philippine Sea at bahagi na umiiral na batas. Ang kanyang exact statement ganito, please do not rely on headlines which attempt to frame my statements. To do so would be injustice to our people and to our patriotic Filipinos. So, lumalabas, opinion ko lang ito para bang binabawi niya yung kanyang pahayag na hindi naman kailangang mag-resign ng isang local official o government official, lalo na elected, nang dahil lang sa kanyang paninindigan pagdating dito nga sa bangayan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. So, ano ba talaga? Hindi ko rin masyadong binasa dahil mahaba yung paliwanag yan. Hindi ko maintindihan. Nabasa ko lang sa isang post. Clarify lang niya na hindi daw sapat na batayan ang paninindigan ng isang government official na mag-resign ng dahil lang sa pananaw sa politika. Di klaro. So, ibig sabihin, ano ba yon? Hindi siya talaga nananawagan na mag-resign? Ganun ba? O napilitan na lang nagpaliwanag dahil grabe ang resback ng taong bayan. Una, si Miss Kipicho, may nabasa kong post niya na, Dear Gibo Teodoro, ikaw, hindi ibig sabihin na yung mga nag-aaral sa China ng mga Pilipino o kay nagtuturo because kailangan nilang magtrabaho doon dahil wala namang trabaho sa Pilipinas. Hindi naman ibig sabihin na sila na ang traidor sa Pilipinas. Ganon. Sabi ni Miss Kipicho, ikaw ang traidor dahil nasa iyo na ang lahat, bakit mo pa kailangan kumuha ng Maltese citizenship mo? So, inamin man niya na nagkaroon siya ng Maltese passport or citizenship. Kailang, sabi niya, isinorender na niya ito bago siya tumakbo ba o tinanggap ang kanyang posisyon na SMD. But granting na isinorender, bakit siya kailangan kumuha ng Maltese citizenship? Dahil ba mayaman siya? Paano naman tayong mga ordinaryong Pilipino? Kung magkagulo, tayo ang mauubos dito. Tayo ang maghirap. Sila, punta sa kanilang pangalawang bansa. Kasi dual citizenship. Kaya, ang sinasabi ni Kipicho na wala kang
karapatan na magsabi na mahal mo ang Pilipinas kung hindi ka nga kontento sa Pilipinas at kumuha ka pa, bumili ka pa ng citizenship mo sa ibang bansa. Di ba? So, fake news daw. No? Biktima daw siya ng fake news. Again, hindi ko maintindihan yung paliwanag niya. Yung mga administrative order, hindi ko maintindihan. Excuse me. Basta ang pananaw ko, ang mga local officials ay hindi dapat magbiting sa tungkulin dahil lang sa panawagan ng isang Secretary of National Defense. Wala siyang karapatan. Dahil ang mandato ng mga local officials or national officials for that matter, taong bayan ang mibotar sa kanila. Taong bayan lang ang may karapatan na manawagan ng kanilang pag-resign. For a defense secretary, wala siyang pakialam dyan. Gawin niya yung trabaho niya. Anong trabaho niya? Depensahan ang ating bansa. Yes. Depensahan. Kaya lang, paano naman ngayon, depensahan mo ang bansa na nalalagay naman tayo sa alanganin. Bakit? Dahil sa away ng US at China, lumalabas, sa opinion ko lang ito, na nagiging nagiging proxy war tayo ng US laban sa China. Which is not supposed to be. Sa ngayon ako na huwag nating isurrender ang ating soberanya or territorial rights sa Philippine Sea. Not an inch of territory ang ating isusurrender. Kaya lang, not to a point na aawayin mo na ang China. Kasi ang China ever since, kaibigan na natin yan. So dapat ang ating foreign policy, nakalagay sa Constitution, yun ang sundin. Friends to all, enemy to no one. Ipaglaban ang ating soberanya karapatan sa West Philippine Sea, but at the same time, kaibiganin natin ang lahat, US ka man o China. Sabi nga ni Professor Carlos, we must be pro-Filipino, not pro-US or pro-China. Tama yun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na nagipatindog nga balay sa natabangan na mo og yero. So mo na niyang yero nga among gihatag. So mo ni ang balay ni Rona nga taga Sitio Malipayon. So nagpatabang lang sila ani sa pagpatindog o sa pag-atop, so gitabangan pod sila. O karon managid sa pag-atop ning dire. So, makita gid nato nga nato pa na gid ang gipatindog nga balay. Salamat sa Ginoo
Ingon mas nagtawang sa sin. Makabalay na gyud akong anak. Itabangan na mo aron makabalay sa. Oo, so nakigpuyo lang day manoy sa inyo ha. Oo, nagpuyo ra na. Karon nakabalay na. Nakabalay na gyud. So pila gyud manoy ka tuig nga nakigkuan lang siya, kigpuyo lang sa inyong balay. Kapin na gyud sa katuig. So karon pa gyud siya Karon pa nakabalay gyud tungod sa tabang. tungod sa tabang. Oo, so makalahi na gyud sila. Oo. Oh, salamat kayo manoy. Kayo. Oh, salamat kayo.